Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President mabilis na inaprubahan sa Senado. Kabuhayan para sa mga dating rebelde sa Laguna, ipinagkaloob ng Solcom, programa para sa tuluyang reintegrasyon pinatibay. Jeep na may kargang mga baboy na sunog sa Romblon. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Mabilis na inaprubahan ng Senado kahapon ang panukalang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President o OVP para sa susunod na taon. Mismong dinaluhan ito ni Vice President Sara Duterte upang pangatawanan ng kanyang opisina. Sa plenary session kahapon, winakasan ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang deliberasyon sa panukalang budget ng OVP nang wala pang 5 minuto. Wala namang tumutol na senador sa panukalang budget, kaya't agad itong inaprubahan ni Senate President Vicente Tito Soto III. Matatanda ang una ng iminungkahi sa Senate Committee on Finance na itaas ang panukalang budget ng OVP sa taong 2026 mula sa dating 733.198 million pesos sa ilalim ng House-approved General Appropriations Bill. Nagpatupad ng konkretong hakbang ang Southern Luzon Commando Solcom para palakasin ang reintegrasyon ng mga dating rebelde matapos ipagkaloob ni Lieutenant General Cirilo C. Balaoro Jr. ang 300,000 pesos na startup capital sa General Nakar Livelihood Workers Association o GINLAWAS, isang kooperatiba ng mga Friend Rescued o FRs o dating membro ng CPP-NPA sa Cavinti, Laguna. Sa headquarters ng 202nd Infantry Brigade, pinangunahan ni Balaoro ang seremonyang dinaluhan ni Brigadier General Ernest John Hadlock at 28 na benepisyaryo na target gawing self-sustaining ang kanilang kabuhayan. Kasabay nito, binigyang diin ng Solcom na hindi lamang pagbabalik loob ang layunin ng programa kundi ang pagbibigay ng malinaw na landas tungo sa matatag na pamumuhay at pagpapatigil sa pagre-recruit ng armadong grupo sa lalawigan. Isang jeep na may lamang mga baboy ang nasunog sa Magdiwang, Romblon noong Miyerkules ng hapon, November 26. Ayon sa mga otoridad, pasado alauna ng hapon nang mangyari ang sunog dahil nagkaroon umano ito ng short circuit. Dahil sa insidente, nagtakbuhan palabas sa mga baboy na nasa jeep at sa kasamaang palad, isang natrap na baboy ang patay habang isa naman ang nalapnos ang balat. Ligtas at wala namang galos sa katawan ng driver. Wala ding gaanong pinsala ang nasunog na jeep at umandar pa raw ito matapos maapula ang sunog. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.